Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, Coach Ray Clemente, mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia, at ito ang inyong daily devotion. Ang ating devotion ngayong umaga ay papamagatan nating Be Respectful. Part number 4 po ito ng ating mahabang serye na Good Manners and Right Conduct. Ang ating talata ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 2 verse 17, at ito ang sinasabi ni Apostol Pedro. Respect everyone and love the family of believers. Fear God and respect the King. Today's verse reminds us to respect all people at all levels of our society. It begins with first our respect to God and then His divine instructions found in the Bible. Respectfulness means demonstrating high regard or paying particular attention to someone. It means accepting people for who they are, even if they differ from us, even if we disagree with them. It shows that we value others the way that we want to be valued. Parang yung sinabi ni Jesus Christ, di ba? Gawin mo sa kanila yung gusto mong gawin nila sa'yo. So kung gusto mong i-value kanila, di i-value mo rin sila, hindi ba? Respectfulness begins with a proper perspective. Ano ba ang tamang perspective? Sabi ni Apostle Paul sa Philippians 3 verses 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Ano ba ibig sabihin yan? Well, in simple terms, ito yan. You first, me later. Yan. So, ikaw muna, saka na ako. Having that view in mind will enable us to establish and sustain long-lasting relationships, both at home, at work, elsewhere. Kahit saan, applicable ang mga bagay nito. Magbibigay si Kuya Ray ng ilang mga paalala para ma-apply natin ang konsepto ng pagiging respectful. Paano ba ito ipapakita? Una sa lahat, lagi nating tinuturo ito, natutunan natin sa ating mga magulang. Igalang ang mga matanda o matatanda at mga nakakatanda sa iyo. Ang ibig sabihin, lagi gumamit ng po at opo. Sa Amerikano o sa Australiano ay sir at ma'am, di ba? Sa mga Westerners. Now, nais po nating ipaalala sa bawat isa na pagkaminsan, nakakalimutan natin yan, di ba? Kasi nga, dito sa Australia, ang tingin ng mga tao lahat ay pantay-pantay, kaya nawawala ng paggalang ang mga tao doon sa mga nakatataas sa kanila. Number 2 ay greet with a smile. Laging nakangiti. At kung maaari, magbigay tayo ng pangungumusta. Vibrantly say, hi, wave your hands, or shake hands if possible. At kapag nakikipag-usap na tayo, always speak respectfully. Never in a bossy or domineering way. Ibig sabihin, huwag kang parang nakakataas sa iba pag nagsasalita ka. Ingatan mo na di ka nagpo-project ng image na parang mayabang ka. Kung ikaw na may nagpapadala ng mga text or SMS messages, hindi ba? Be sure na iingat tayong gumamit ng mga respectful words o mga emojis. Huwag tayong gagamit ng mga all caps. At wag nating lalagyan mga maraming exclamation points kasi katumbas siya ng pagsigaw. Disrespect yan. Right? Kapag tayo ay may gustong ipagawa sa ibang tao, give requests respectfully and never make demands. Lagi nating ituro sa ating mga anak yan. Huwag magsabi ng I want or I want you to. Palaging, please, mami, pwede po bang? Hindi ba? Ganon. Kung kayo naman nakikipag-usap sa labas at naka-sunglasses kayo, remove your sunglasses and look at the person eye to eye. Makipag-usap ng eye to eye para hindi tayo mukhang nambabastos. Kapag naman tayo nasa ibang lugar o bahay ng ibang mga tao, let's respect people's personal space, di ba? Huwag kang basta papasok sa kanilang bedroom o sa kanilang living room na walang paalam. Huwag kang papasok sa opisina ng sino man na hindi kumakatok, di ba? Always knock before you enter. Isang malaking kabastusan ang basta ka na lang papasok sa isang silid na hindi naman sa'yo, di ba? At pag nanto ka na, never touch or use anything that does not belong to you. Tama? Kasi pagkabisan, nangingialam tayo ng gamit ng may gamit, di ba? At kung sakaling ikaw naman ay manghihiram ng gamit, siguraduhin mong isoli mo ng maayos. Di ba? Kapag nasira mo, huwag mo ipaayos, palitan mo ng bago kung kaya mo. Kaya mas maganda minsan huwag ka na lang manghiram. Di ba? Kapag naman merong mga mobile phone dyan sa paligid, huwag niyong hahawakan ang mobile phone na hindi sa inyo. Lalo na, huwag niyong titignan kung anong laman nito. At kung may mga nagpapakita sa inyo ng picture sa kanilang mobile phone, di ba? Huwag niyong hawakan yung mobile phone at huwag niyong i-slide dun sa susunod na image. Yan ay kawalan ng respeto.
Kung isang picture lang pinapakita sa'yo, isang picture lang ang tingnan mo. Huwag mo nang bubulat-latin yung ibang bahagi ng mobile phone na yan. At kung sakaling kayo naman po ay nandoon sa bahay ng ibang tao, kung kinakailangang maghubad ng sapatos, respeto yan, hindi ba? Hubad rin ng sapatos. Huwag niyong bubuksan ng refrigerator na walang paalam. At huwag kayo mangingialam sa kahit anong bagay na meron doon sa loob ng bahay. O, yun mga paalala. At kung kayo naman may appointment, pahalagahan natin ang oras ng ibang tao. Value people's time. Be punctual in your appointments. Don't make people wait. Pag yung mga nagpapahintay, kawalan ng respeto yan sa ibang tao. Kapag i-attend ng church, pumunta kayo na mas maaga, di ba? Pag ang oras natin ay alas 10, ay wag kang darating ng alas 11. Yan ay kawalan ng respeto. Ang patuloy na pagpapahintay sa mga tao ay pagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kanila. Marami pa akong gustong sabihin sa inyo pero tama na muna yan ngayong araw. Tandaan natin ang mga bagay nito, alalahanin natin ang mga bagay nito sapagkat tuwing gagawin natin ang mga ito, welcome tayo kahit saan. Huwag natin kalilimutan, ito ay mga panuntunan ng isang mabuting Kristiyano. Ito ay pagpapahiwatig na tayo'y tunay na mga anak ng Diyos. Ito ang ugaling langit na kaakit-akit. Ito po inyong kaibigan, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church City, Australia. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong maghapon at sa mga darating pang araw. Magandang umaga po sa inyong lahat.